Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Paulo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga sandaling yun, nang makitang nakatitig si Lolo Ernesto sa kapitbahay, namuo sa isipan ang susunod na mangyayari. Nasanay na si Paulo sa ugaling ito na matanda, na kapag may bagong salta sa lugar, pakikiramdaman, kikilalanin ang buong pagkatao. Kahit hindi ito makausap ng personal, isang tingin ay mahuhulaan kagad kung anong klase itong tao. Ito ay isa sa mga kakayahan na manghang-mangha ang binata. Maya-maya pa ay napatanda ng krus sabay bigkas ng dasal. Lolo, inorasyonan niyo naman kagad yung kapitbahay natin. Kakalipat lang yan eh. Ito talagang si Lolo oh. Wika ni Paulo. Dasal yun, hindi orasyon. Saka bakit ka ba palaging nakabantay? Unahin mo ang gawaing bahay. Marami pang hugasin doon sa lababo. Tugon ni Lolo Ernesto. Tapos na po. Ako pa ba? Siya nga po pala. Lo, pinapasabi ni Mang Ruel kung pwede bang agahan mo yung paghilot? Kaarawan po kasi ng apo niya. Kinakailangang magpunta ng kabilang sityo para sa pagdiriwang. O sige po, ihanda mo ang mga kagamitan ko. Anong oras na rin? Wika ni Lolo Ernesto. Para mapabilis sa gubat dumaan, nauna si Lolo Ernesto. Tahimik lamang na nakasunod si Paulo. Habang naglalakad, napansin ng binata na merong aninong nakasunod. Iba ang pakiramdam kaya hindi nilingon. Pinagmamasdan lamang ito sa sulok ng mga mata. Kung ilalarawan, maihahalin tulad sa tao ang hubog, ngunit may kaunting diferensya lamang sa muka. Hindi sigurado ngunit parang pugot ang ulo. Nagpatuloy sa paglalakad, nakalayo na ngunit nakasunod pa rin ang nilalang. Maya-maya pa, may madidinig na mahinang pag-ubo. Nang paliko na papunta sa bahay ng kliyente, napalingon si Paulo. Sumingkit ang mga mata para aninagin ang imahe sa unahan. Sa puntong yun, isang tao ang nakita. Nakatalikod kaya hindi rin mamukaan. Nagkibit balikat ang binata. Tumuloy lamang sa paglalakad. Habang abala si Lolo Ernesto sa paghihilot, ibinuhos naman ni Paulo ang atensyon sa pagpapatuka ng manok. Maraming alaga ang kliyente nilang ito dahil isang negosyante. Matagal na ring kakilala, kaya pinapayagan itong makialam sa mga bagay-bagay. Ngunit sa kalagitnaan, napansin ang pabalik-balik na daan ng isang lalaki. Natigilan ang binata dahil kahubog ito ng imahe doon sa gubat. Naiiba lamang sa muka dahil mas bata at maitim ang buhok. Dumagdag pa sa pagtataka ang kilos nito. Walang emosyon, diretso lamang ang tingin at lakad ng lakad. Pagkarating naman sa unahan, bigla itong liliko at babalik ng daan. May mga bata sa tabi ng daanan. Tatakbo ang mga ito kapag malapit na ang lalaki. Makikita sa mga mukha ang takot. Sa kuryosidad, lumapit si Paulo ngunit sa puntong ito, lumayo na ang lalaki. Tinanong ang isa sa mga bata. Ayon sa kanya, parang patay yung lalaki. Walang emosyon yung mukha at ang mga mata para bang wala ng buhay.
may napapansin din na masangsang na amoy. Dagdag pa ng bata, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito sa lugar. Napatango lamang si Paulo. Sinubukan niya itong sundan. Ngunit bumalik din kagad matapos mapunta sa makapal na kakawyan. Pagkabalik sa tahanan ng kliyente, tapos na ang paghihilot ng lolo. Naimbitahan silang magmeryenda. Tuwang-tuwa habang nagkwekwentuhan ang matatanda. Hindi nagtagal, napawi ang saya ng ibahin ng usapan. Pare, nakaabot na ba sa inyo yung lalaking patay na naglalakad? May napansin kasi ako kamakailan lang. Isang lalaki, walang emosyon, naglalakad lang sa daan. Kapag papansinin mo, matatakot ka na lang kasi babalik ng babalik. Tapos noong binaliwala ko na, parang nakita ko na walang ulo. Hindi ako sigurado pero yun yung figura na nasipat sa sulok ng paningin ko. Ay nako, nakakakilabot talaga. Wika ni Mang Lindo. Baka ka mumulto. Malapit na rin naman yung araw ng mga patay. Ang sabi ng mga nakakatanda, malaki ang tsansa na magpaparamdam ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala. Tugon ni Lolo Ernesto. Bukod pa riyan, 2 gabi na ako nakakaranas na merong sumusunod. Yung una, noong gabi na bumisita ako sa apo ko. Tapos yung pangalawa naman, ginabi ako sa sabungan. Nako, duda ako na aswang yun pare. Naisip ko nga na baka iisa yung lalaking naglalakad. At yung aswang, hindi naman malala yung sakit ko sa atay pero ito nakaranas pa ng pangaswang. Suriin mo nga ang kalagayan ng sakit ko. Malala na ba? Manahimik ka nga. Bumubuti nga sa paglipas ng panahon Malala ka riyan. Huwag ka na lang lumabas sa gabi para hindi mo na makasalubong yung lalaki at yung aswang. Wika ni Lolo Ernesto. Ngunit sa kabila ng sagot, napansin ni Paulo na iba ang pinapahiwatig ng muka. Halata sa mga mata na napapaisip. Sumusulyap na rin sa labas. Maya-maya pa, inaya sila ni Mang Lindo na sumama na lamang sa kabilang sityo at makiisa sa pagdiriwang. Kagad namang pumayag si Lolo Ernesto. Lingid sa kalaman na ganadong-ganado ito kung salo-salo ang pag-uusapan. Masaya ang naging takbo ng mga kaganapan. Inuman, sayawan, kainan at kantahan. May kaya ang pamilya kaya bongga ang selebrasyon. 18 kaarawan ng dalaga at parte ng pagdiriwang ang tinatawag na 18 Roses kung saan isasayaw ng 18 kalalakihan ang may kaarawan kabilang ang paghahandog ng bulaklak. Sa akto pa lang pumili ng idadagdag dahil kinulang sa kalalakihan. Isa sa nahugot si Paulo. Kinabahan ng binata dahil bukod sa hindi marunong sumayaw, maraming tao at hindi kilala ang may kaarawan. Napilitan ito. Nilunok na lamang ang hiya alang-alang kay Mang Lindo. Naaliw ang binata. Namangha sa banda na siyang tumutugtog na nagbibigay buhay sa pagdiriwang. Sinabayan ng indayog ng piling mananayaw. At nang siya na ang sasayaw, hindi maitago ang kaba. Mabuti na lamang mabait ang dalaga. Makaraan ang ilang beses na pag-indak. Palipat-lipat ang tingin sa magkabilang direksyon. Kasabay ng pagtataka at takot. Sa natatandaan ni Paulo, hindi aabot sa 50 katao ang imbitado. Subalit ngayon, tila lampas 100 kahit hindi bilangin. Sa dulo ay medyo madilim dahil hindi naabot ng ilaw. Maraming anino sa bahaging yun.
May kanya-kanyang grupo na akala mo'y nag-iinuman. Kagad nilapitan si Lolo Ernesto para sabihin ang natuklasan. Alam ko, Apo, may nakikisaya sa pagdiriwang na ito. Huwag kang magpapahalata. Baka malala ang abuti natin. Alam mo na ang gagawin. Wika ni Lolo Ernesto. Hinugot na ni Paulo ang pulang patadyong. Pasimpleng pinulupot sa bewang. Isa itong kapirasong tela na ginagamit ng iilang katutubo bilang parte ng kasuotan. Ngunit sa kasong ito, ginagamit bilang sabulag. Pagkatapos sa sarili, nilapitan ang dalaga. Nagdahilan si Paulo at sinabing regalo ang patadyong. Humingi ito ng permiso at siya mismo ang nagkabit sa bewang ng dalaga. Sinabihan na huwag tatanggalin hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Ginawa ng kwento para mapaniwala. Hindi lang kapirasong tela ang patadyong nadala ngayon. May basbas ito ni Lolo Ernesto, kabilang ang malakas na sabulag. Hindi ito mawawala sa dalang bayong saan man magpunta. Matapos masiguradong ligtas sa mga mata ng hindi imbitadong bisita ang dalaga, bumalik si Paulo sa tabi ni Lolo Ernesto. Sinabihan na rin na matanda si Mang Lindo tungkol sa panauhin. Kagad naunawaan, naging maingat sa kilos. Hindi na pinahaba ang selebrasyon. Pagkatapos ng paghandog ng regalo, tinapos din kagad ang pagdiriwang kahit tutol ang karamihan. Kagad pinapasok ang lahat sa loob ng tahanan. Naiwan sa labas sina Lolo Ernesto at Paulo na nagkukunwaring tagaligpit. Habang nililinis ang kalat, sinasabay ang pag-oorasyon. Maya-maya pa dahan-dahang nawala ang hindi imbitadong mga bisita. Saka lamang nakahinga ang maglolo. Sa pauwi muling natigilan ng may dumaan sa himpapawid. Sa sobrang bilis kumaluskos ang mga dahon. Hindi man malinaw na nasipat. May lalarawan naman ang hugis na tila higanteng paniki. Nang ibaling ang pansin sa unahan, bumungad ang halimaw. Hugis tao ang katawan ngunit may malalapad na mga pakpak. Di ko naman inaasahan na makakasalubong si Satanas ngayong gabi. Nainip ka na ba sa impyerno? Kaya naglakwatsa ka muna rito sa lupa. Wika ni Paulo. Hoy, ikaw bata ka. Kung makapagbiro ka parang tropa mo lang yan. Umayos ka nga. Hindi pangkaraniwang nilalang ang kaharap natin. Sita ni Lolo Ernesto. Umabante ang matanda. Sinubukang hulaan ang kasunod na mangyayari. Kagaya ng inaasahan, sumugod ang nilalang. Kagad hinugot ang itak. Inabot naman ni Paulo ang buntot pagi na nakuha mula sa bayong. Matapos maituwid, walang pasabing hinagupit. Hindi nakalapit ang kalaban. Panay ilag sa latay ng mga sandata. Gayunpaman, pinilit kumuha ng tiyempo. Bagay na hindi hinayaan ni Lolo Ernesto. Hindi nagtagal. Nadaplisan din. Kaunti lamang ang naging sugat ngunit kung humiyaw ay tila nahati na ang katawan. Nang walang ano-ano'y lumipad palayo. Naghahanda na sana si Paulo sa paghabol. Ngunit natigilan ng tumingala lamang si Lolo Ernesto. Lolo, hindi ba natin nahabulin? Hahayaan lang natin makatakas. Ganun na lang yun. Tanong ni Paulo. May pakpaka ba para sundan yon? Hindi na nga natin matanaw tapos may balak ka pang sumunod. Wika ni Lolo Ernesto. Napakurap na lamang si Paulo. Maya-maya pa'y nakaramdam ng hiya. Ay nako,
Ang hilig talagang mambara ng lolo kong to ah. Tara na nga po, malamig na rito sa labas. Wika ni Paulo. Kinabukasan, nakita ang matanda. Nakaupo sa harapan ng bintana habang nakatitig sa kapitbahay. Paulit-ulit itong napapatanda ng krus, sabay bigkas ng dasal. Dahil sa kuryosidad, pati si Paulo ay napukaw ang interes kung sino nga ba ang nakatira sa kabilang tahanan. At para masagot na ang katanungan, sinadyang magigib ng tubig sa may poso kung saan malapit ang bahay na yon. Habang naghihintay sa pila, pinagmamasdang maigi ang tahanan. Payapa naman tignan ang mag-asawa kasama ang sanggol na anak. Nakikihalubilos sa mga tao. Nakikipag-usap na akala mo'y matagal nang magkakilala. Pero may usapan mula sa matatanda na pumukaw ng kanyang pansin. Ayon sa nadinig, bigla na lamang dumating ang mag-asawang yon. Napagtanto na lamang ng lahat na may tao na sa tahanan. Matagal nang sarado ang bahay na yon magmula sa araw na namayapa ang matandang may-ari. Kung pag-uusapan ang angka ng may-ari, malas kong ituring. Malaking pamilya na magkasama sa iisang bubong, ngunit halos taon-taon may isang namamatay. Biglaan palagi ang kamatayan. Hindi man lamang nakaranas ng karamdaman o nagkakasakit. Namamalayan na lamang na hindi na humihinga. Ang sabi naman ng mga nakakatanda, sa lupang tinitirika ng bahay ang problema. Duda na pinamamahayan ng iba't ibang elemento noong unang panahon pa at nakatali ang sumpa sa sino mang maninirahan sa lugar. Hati ang paniniwala ng lahat ng tao. May sumasang-ayon, meron din namang hindi. Dati pa itong nadidinig ni Paulo, ngunit ngayon lamang nabigyang pansin. Pagkatapos ng sadya roon ay umuwi na ng tahanan. Sakto namang naabutan si Lolo Ernesto na naghahanda sa muling pag-alis. Habang naglalakad sa daan, hindi maiwasang tumigil nang mapansin ang pagsutsot ng kung sino. Biglang nagtayuan ang balahibo sa katawan nang matanaw sa unahan ng isang lalaki, yung naglalakad na walang emosyon. Binilisan ng hakbang, nanatili sa tabi ni Lolo Ernesto. At nang tumapat sila sa lalaki, nagtanong ang matanda. Iho, pasensya ka na kung maaabala kita. Magtatanong lang sana kung may alam kang halamang gamot sa matinding pananakit ng tuhod. Hindi halata pero masakit na itong akin. Yung bulaklak ng lunaria kaya. Sakto namang kabilugan ng buwan mamayang gabi. Wika ni Lolo Ernesto. Sinundan na mahinang pagtawa. Kunot noong napatitig si Paulo sa lalaki. Dito lamang nagkaroon ng emosyon ng muka. Takot ang makikita. Walang sabi-sabi. Bumilis ang lakad. Sumuot sa masukal na bahagi. Lolo, ano po yun? Bakit biglang natakot sa'yo? Nagtanong ka lang naman eh. Saka ano yung bulaklak ng lunaria? Ano namang kinalaman sa kabilugan ng buwan mamayang gabi? Tanong ni Paulo. Bulaklak ng engkanto ang isang lunaria na lumalabas lamang tuwing kabilugan ng buwan. Naaalala mo yung bisita sa karawan ng apo ni Paring Lindo? Kauri ito ng lalaking yon. Pagtatama lang, hindi siya tao at isa ding engkanto. Gumagala para makakuha ng kaluluwa na madadala sa mundo nila. Hindi nakapagtataka, maraming sakiting matatanda sa lugar kaya dito nagmamanman. Halika na, malayo pa ang lalakbayin natin.
Pagpapaliwanag ni Lolo Ernesto. Napahanga na lamang si Paulo. Sa pagkakakilala rito, isa lamang manghihilot ngunit saksakan ng kaalaman patungkol sa ganitong mga usapin. Pagkarating sa tahanan ng kliyente, sinimulang kagad ni Lolo Ernesto ang panghihilot. Bagaman tutok sa trabaho, kapansin-pansin na hindi komportable. Panay ito tingin sa bayong na naglalaman ng kagamitan. Nagbibilang ng oras, sasabayan ng pag-usal ng kataga. Mabilis na tapos kumpara sa nakasanayan. Nang kaharap na ang kliyente, dito nalinawan si Paulo. Hindi ito pangkaraniwan. Nakipagtitigan kay Lolo Ernesto. Ganon din na matanda. Walang ni isang salita ang lumabas. Sa tindi ng titigan, tila tutunawin ang isa't isa. Maya-maya pa'y nagpaalam na sila. Habang lumalakad papalayo, panay ang lingon ni Paulo sa likuran. Hinatid sila ng tanaw ng kliyente. Sa puntong ito, napansin ng binata na hindi nag-iisa ang lalaki sa tahanang yun. Ngayon, tila may mga hubog ng tao sa likuran nito. Hindi rin masasabing tao dahil hindi ganon ang pinapahiwatig ng presensya. Lolo, parang hindi na tao yung pinagsisilbihan natin. Yung kanina, mga engkanto po yun ano. Tanong ni Paulo. Mabuti naman at mabilis kang nakakaunawa ng sitwasyon. Oo, engkanto yon at hindi nag-iisa yung lalaki. Marami siyang kasama pero nagtatago. Hindi naman talaga hilot ang sadya nun. Sino ba namang engkanto ang magpapahilot? Hindi ba? Humiling lang ng kasunduan. Alam siguro na dati na akong nakapuksa ng kauri niya, kaya naninigurado. Kung hindi naman sila makikialam sa mga tao at hindi lang makarating sa akin ang kasamaan nila, wala namang magiging problema eh. Tugon ni Lolo Ernesto. Lolo, malinaw na sa akin na hindi ka lang manghihilot. Pati engkanto nakakausap mo eh. Ang angas lang kasi, walang nagsasalita pero nagkakaintindihan na kayo. Wala nga kasi akong magawa noong kabataan. Kaya inaral ko ang mga ganitong bagay. Sa kabutihang palad nagbunga rin ang pagsisika. Pero hindi ko maipagmamalaki. Hindi pangkaraniwang nilalang ang nakakahalubilo ko. Pag-iisipan pa akong baliw. Marami pa namang hindi naniniwala sa ganito. Ang kailangan mo lang naman po, Lolo, yung mga taong maniniwala sa inyo. Yung hindi. Wag na nga lang nating pilitin. Wika ni Paulo. Nagtawanan ang maglolo ngunit kagading naudlot. Nang may lumitaw sa daanan, direkta itong nakatitig kay Lolo Ernesto. Umusal ng salita ang matanda. Maya-maya pa'y nag-usap na ang mga ito. Mahabang katahimikan ang pumagitna. Nanatiling nakatitig sa isa't isa ang matatanda. Hindi nagtagal. Lumakad ang panauhin. Sumunod naman sila ni Lolo Ernesto. Dinala sila nito sa kabundukan kung saan sa ibaba nito makikita ang nag-iisang kubo. Tanaw mula sa kinatatayuan ang babaeng nakaupo sa bakuran. May yakap-yakap na sanggol sa bisig. Iniibig ko ang babaeng yan. Pero wala akong magawa para pawiin ang lungkot. Ilang araw nang namatay ang bata. Pero hawak-hawak pa rin niya ito. Ayaw iwalay. Ayaw ding ipalibing. Pinabayaan na siya ng kanyang asawa. Pinag-isipan pang baliw. Hindi matatawag na baliw ang ina na lunod sa pighati at lungkot.
dulot ng pagkawala ng kanyang anak. Tulungan mo siya. Ipapangako kong ibibigay anuman ang iyong gustuhin. Wika na matandang lalaki. Pambihira ka naman. Akala ko kung anong tulong yung kailangan mo eh. Isa kong manghihilot. Ipapahilot mo ba sa akin yung patay? Eh kahit buong katawan pa ang hilutin ko, hindi yan babalik sa buhay. Tugon ni Lolo Ernesto. Tulungan mo siyang ipaunawa ang sitwasyon. Kumbinsihin mong ipalibing na ang bata. Tulungan mo siyang makabangon sa kalungkutan. Nako, hindi ako marunong mangumbinsi. Hayaan mo na lang yung babae. Kapag tapos na siyang magluksa, babalik din sa katinuan yan. Eh nasa na ba yun? Nagsasalita pa ako eh. Napakamot sa ulo si Lolo Ernesto. Biglang naglaho ang kausap. Kahit si Paulo na nasa tabi lamang naman sana, hindi napansin ang pag-alis. Wala din silang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng engkanto. Hindi naging madali ang sitwasyon. Parang nakikipag-usap sa tuod. Hindi mawari kung nadidinig ng babae ang sinasabi o sadyang wala na itong pakialam sa paligid. Mag-isa kaya sinamahan na lamang hanggang sa oras na napansin ang kanilang presensya. Pinaliwanag ni Lolo Ernesto ang sadya. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay naintindihan ng ginang ang punto. Minadali ng maglolo ang trabaho. Matapos tumango, pinalibing kagad ang sanggol bago magbago ang desisyon ng ginang. At nang maayos ang kalagayan, saka sila nagpaalam. Pinuntahan ang daan kung saan unang nakita ang engkanto. Bigla itong lumitaw. Labis ang pasasalamat sa kanila. Nagtatanong ito ng kapalit ngunit humindi lamang si Lolo Ernesto. Masaya na itong nakatulong sa iba. Ipagpapalibang ko na lang siguro ang pagbisita sa mga kliyente. Kung sino-sinong elemento ang nakakasalubong natin eh. Kung ano-ano ang pinapagawa. Apo, pagkatapos mong magpahinga, kumuha ka ng nyog at gagawa ko ng lana mamaya. Wika ni Lolo Ernesto. Kagad namang tumalimas sa utos ang binata. Isinukbit ang itak sa tagiliran at nagbitbit ng lagyanan. Walang katao-tao sa nyoga ni Mang Tome. Kaya sinipit na lamang sa pintuan ang bayad at tumuloy na sa pangunguha. Sa kalagitnaan, natanaw sa unahan ng mga batang naglalaro. Nagkakantahan ang mga ito na sinasabayan naman ng binata. Birit ng madama ang kanta. Ngunit natigilan na mapagtantong nakatingala sa kanya ang mga ito. At nang aninagin, kamuntikan pang mahulog sa taas ng puno. Dahan-dahang bumaba. Naglakas loob tignan ang mga bata. Kagading nag-iwas nang mapansin ang masamang titig. Matapos pasanin ang lagyanan ng mga nyog, nagmamadali itong umalis. Umabot sa tahanan ng kaba. Hindi mapakali. Tinawag si Lolo Ernesto para pagpagan siya. Hinipa ng dasal. Maya-maya pa'y gumaan din ang pakiramdam. Ayan, basta-basta ka kasing nakikisabat sa usapan ng hindi mo kilala. Ayan tuloy ang inabot mo. Mabuti na lang hindi ka pinagdiskitahan ng malala. Eh kapag nagkataon, ewan ko na lang. Wika ni Lolo Ernesto. Ordinaryong bata nga kasi kung titignan, Lolo. Saka ko lamang napagtanto na engkanto pala. Kapag bumaba sila sa lupa, bakit nakikigaya ng itsura? Nakakalito tuloy. Kung wala kang alam, hindi mo malalaman kung tao pa ba yon o ibang nilalang na. Tugon ni Paulo.
Alangan namang ibalandra nila ang tunay na itsura nila. Kapag nangyari yon, sa tingin mo malaya silang makakakilos. Nakakatakot ang wangis nila kaya nakikigaya ng itsura sa tao. Para makipagsabayan, biyakin mo na lamang yung mga nyog. Ihahanda ko na sa kusina ang iba pang mga sangkap. Wika ni Lolo Ernesto. Iwinaksi ng binata ang kaganapan. Tumulong ito sa paggawa ng lana. Kaso nga lang, masyadong mapaglaro ang pagkakataon. Habang nagbubunot ng niyog sa labas, nasipat ang isa sa mga bata doon sa niyogan. Masama ang titig na parabang nanlalamon ang tingin. Hindi lang yun. Bumubuka ang bibig na tila nagpapakawala ng orasyon. Mabuti na lamang alisto si Lolo Ernesto. Pasimpleng sinita ang bata. Ngunit imbis na lumayo, tuluyan pa itong lumapit. Bata, sige na, bumalik ka na sa mga kasamahan mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Huwag magmatigas ng ulo. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ngunit sa halip na makinig, patuloy lamang sa paghakbang ang bata. Lumilinaw sa pandinig ang sinasabi nito. Ngunit hindi naman maintindihan ang lengguwahe. Maya-maya pa, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Paulo. Naduduwal, nagsusuka ng laway. Matindi ang hapdi ng kaloob-looban. Nangangamoy panis ang suka. Kinontra ni Lolo Ernesto ngunit masyadong malakas ang bata. Dinaan na rin sa pakiusap ngunit ayaw paawat. Kahit hagupitin pa ng patalim o buntot pagi, hindi natitinag. Tinabunan ng patadyong ang ulo ng binata. Dito lamang natigil. Ngunit bumaling ang atensyon kay Lolo Ernesto. Magsasambit na sana ito. Ngunit nagulat na lamang nang magbago ang ekspresyon. Sinundan nila ang tinitignan. Natanaw nila yung matandang lalaking tinulungan. Nakuha sa titig ang bata at nagmamadaling umalis. Pasensya ka na kung masyadong pasaway ang kauri ko. Unawain nyo na lang. Bata pa kasi. Hindi kayo nagbigay ng hiling matapos tulungan ang iniibig kong babae. Hayaan nyo na lamang akong ibalik ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong. Kagaya ng sitwasyon kanina. Wika ng lalaki na nagpakilala sa pangalang Agara. Ikaw ang bahala. Pakisabi na lamang din sa kauri mo. Kung maaari wag nang pagdiskitahan itong apo ko. Bata pa lamang din. Kawawa naman kung magdudusa. Halika, tuloy ka sa tahanan namin. Maliit ngunit payapa. Wika ni Lolo Ernesto. Lumipas ang maghapon na puro kwentuhan ang mga ito. Habang tumatagal, tila naging tao na rin si Tatang Agar. Iba ang presensya, yung tipo na kayang iparamdam na hindi siya naiiba. Sa kalagitnaan, napako ang tingin sa kabilang tahanan. May pinapahiwatig ang bawat titig. Sa kuryosidad, hinintay ni Paulo kung ano ang sasabihin. Nagulat ang binata dahil makalipas ang ilang sandali. Napangalanan na matanda ang mag-asawa, pati na ang bata, pati araw ng pagdating at kalagayan ng lupang tinitirika ng bahay. Namangharin si Lolo Ernesto, ngunit ang kasunod nitong sinabi ang pumukaw ng pansin. Bantayan mo ang tahanan yan. Hindi magtatagal may sakunang darating sa buhay nila, kagaya ng palaging nagaganap. Hindi madaling pakisamahan ang elemento dyan, kaya sino man ang maninirahan,
kamatayan ang kahahantungan. Wika ni Tatang Agar. O tapos, bakit mo sinasabing bantayan? Ano namang mapapala namin? Saka hindi ko galing makialam sa buhay ng iba, no? Maliban na lang kung hihingian ako ng tulong. Tugon ni Lolo Ernesto. Dahil sa oras na mangyari yon, malaking papel ang gagampanan mo. Muling wika nito. Natahimik si Lolo Ernesto. Malalim ang paghugot ng hininga. Magsasalita na sana ngunit biglang naglaho si Tatang Agar. Napailing na lamang ang maglolo. Sa kabilang banda, napaisip si Lolo Ernesto sa sinabi nito. Naging balisa kakaisip. Umabot sa punto na hindi mapakali. Binibisita ang mag-asawa. Inaalam ang mga kaganapan sa buhay ng mga ito. Nagdulot ng pagtataka, ngunit sinasagot naman ang bawat tanong. Nilinaw na walang masamang intensyon. Pinapadamang hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Para hindi madagdagan ng pagdududa, nag-alok ng hilot. Sumakto naman na may karamdaman sa binti ang asawang lalaki. Pinsala sa pagiging basketbolista. Walang sapat na pera pang opera, kaya iniinda hanggang sa panahong yun. Ginawa naman ni Lolo Ernesto ang makakaya para mapagaan ang kalagayan. Sa husay ng panghihilot nito, nakuha ang tiwala ng mag-asawa. Tuluyang nabura ang duda ng mga ito. Hinayaan nila si Lolo Ernesto na maglabas-pasok sa kanilang tahanan. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang matanda na masuri ang loob. Hindi pangkaraniwan ang ora ng paligid. Yung tipong siksikan kahit wala namang tao. Hindi ordinaryo ang bigat ng hangin. Paminsan-minsan pa'y may biglang nangangamoy. Samyupa na hirap ipaliwanag. At tuwing sasapit ang alas 3 at alas 6 ng hapon, na pinaniniwala ang oras ng mga elemento, kapansin-pansin ang mga pangyayari. Hindi mo direktang makikita ngunit mararamdaman na maraming nagaganap. Takbuhan, bulungan, pabalik-balik ng daan, at may bigla na lamang sumusutsot. Tapos ay merong panghihipo. Nang kausapin ang mag-asawa tungkol doon, tila nasanay na rin sa kababalaghan dahil hindi nalalayo sa dating tinirhan. Para sa mag-asawa, natuto na lamang silang magdasal at sambitin ang pangalan ng Diyos kapag may nararamdaman. Sa kabutihang palad ay wala namang matinding karanasan. Hanggang sa 10 oras ng gabi, nasa labas pa rin si Lolo Ernesto, nakatitig sa bahay. Sa itsura pa lamang ay halata ang pag-iisip ng malalim. Pasimpleng nagbiro si Paulo. Lo, kung paligsahan ng pag-iisip, ikaw na kagad yung panalo eh. Napakalalim mo. Baka naman po binibiro lang kayo ni Tatang Agar. Parang wala namang mangyayari sa kapitbahay natin eh. Wika ni Paulo. Huwag tayong pakakasiguro, Apo. Kapag elemento na ang nagsabi, hindi sila nagsisinungaling. Isa pa, nararamdaman ko ang kabutihan ng engkanto. Malayong gagawa siya ng kwento para isahan ako. Subukan lang niya. May kalalagyan siya sa akin. Tugon ni Lolo Ernesto. Kung sa bagay, mahirap pa naman kayo kalabanin. Wala kayong sinasanto eh. Wika ni Paulo. Nang mga sumunod na araw, hindi na nakita pa si Tatang Agar. Payapa rin sa kabilang tahanan. Kaya nagpasya si Lolo Ernesto na isang tabi na muna. Ginugol ang buong oras sa pagbabahay-bahay sa mga kliyente.
Ganon ang kaganapan sa paglipas ng buwan. Marami din ang nangyari dahil sa tuwing gagabihin sa pag-uwi. May nagpaparamdam sa daan. Minsan haharang para manakot. May ilang beses pang napapalaban. Sa kabutihang palad, nakakaligtas naman. Kasalukuyang hinihilot ni Lolo Ernesto ang kliyente. Tahimik na naghapunan sa bakuran si Paulo. Sa kalagitnaan, natanaw ang imahe sa puno ng niyog. Sa itaas mismo nito, hindi nagtagal. Naalerto na mapagtanto kung ano yun. Nagmamadaling pumasok para sabihan si Lolo Ernesto. Kaso hindi magawang istorbohin. Sarado ang kwarto. Nakaharang ang asawa ng kliyente sa daanan. At nang silipin ang labas, naroon pa rin ang nilalang. Nanatili na lamang sa loob ang binata. Makaraan ng ilang sandali, muling sinulyapan ng puno. Hindi makapaniwala. Naroon pa rin ang halimaw. Gumagalaw pa ang pakpak. Dito naalala ang nakasalubong na aswang noong nakaraan. Samut-saring kaisipan ang bumabagabag na mga sandaling yun. Nako, parang kami yata yung sadya nito ah. Sino ba naman kasi yan? Hindi yata nadala sa ginawa ni Lolo. Hala, paano kung maghihiganti siya ngayon? Grabe, daplis lang naman yun eh. Wika ni Paulo. Aba, nagsasalita ka bang mag-isa? Apo, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Tanong ni Lolo Ernesto. Walang paligoy-ligoy. Sinabi ni Paulo ang tungkol sa aswang. Inakala ng binata sa tahanan ng kliyente magpapalipas ng gabi para makaiwas. Ngunit sa halip, nagpaalam pa ito at tinahak ang daan pauwi. Panay ang lingon ni Paulo. Nakasunod ang nilalang. Kalmado naman si Lolo Ernesto ngunit nakahawak na ng sandata ang magkabilaang kamay. Kagaya ng inaasahan, umarang ang nilalang. Sa puntong ito walang pasabing sumugod. Otomatikong inusala ng proteksyon ni Lolo Ernesto ang sarili. Tinalasan ang paningin at sinisiguradong bawat hataw ng itak at buntot pagi direktang tatama sa kalaban. Nagawa naman matapos ang ilang hagupit. Umatras ang nilalang. Hindi muna tinuluyan at tinatansya pa ang galaw. Paika-ika itong naglakad. Sinunda ng maglolo hanggang sa bumungad ang kubo sa unahan. Nasa kalagitnaan na sila ngayon ng palayan. Mula roon, may naghihintay na tao. Naging alerto sa pag-aakalang patibong. Ngunit ibinaba ang sandata na mapagtanto kung sino. Si Tatang Agara. Nagulat nang magpalit anyo ang aswang. Ito yung kapitbahay na lalaki. Anak ng, anong ibig sabihin ito? Sandali, pinaglololoko niyo ba kami? Naaalala mo ba ang sinabi ko na malaking papel ang gagampanin mo sa mag-asawa? Ito na yon, Ernesto. Si Ariel ang magpapaliwanag sa'yo. Nagsalita ang lalaki. Detalyadong kwento ang buhay. Dito napag-alamang nayanggaw ang kapitbahay na ito. Binabalikan ng aswang. Inalok na sumali sa angkan. Umayaw si Ariel ngunit hindi sila tinitigilan. Humantong pa sa puntong lumipat ng tirahan. Inakalang nakatakas na sa panganib. Subalit gaano man kalayo ang narating, nasundan pa rin. Kamakailan lamang natunton at magmula ng araw na yon, hindi na tinantanan. Sa kalagitnaan ng pangahamak ng kalaban, lumitaw si Tatang Agar na siyang sumaklolo kay Ariel.
Ito ang naging simula ng pagkakaibigan. Nangako ang matandang elementong tutulong at hindi lang siya. Idinamay na rin si Lolo Ernesto, bagay na hindi maintindihan ng manghihilot. Teka nga lang, nagtutulungan na kayo. Huwag niyo na akong idamay. Baka nakakalimutan niyo na isa akong manghihilot. Hindi man dirigma na sasabak sa anumang labanan. Ernesto, kailangan ka namin dahil hindi pangkaraniwan ang kalaban. May karunungan kagaya mo ang taong yon. Kaya mainam na kasama ka namin. Mapapadali ang lahat kung may itatapat sa kapareho ng kaalaman. Anong klase ng kalaban ba ito? Manghihilot din. Anong gagawin naming dalawa? Maghihilutan. Hindi po ito ang oras ng pagbibiro. Seryosong usapan po ito. Manong, malaki ang tiwala ni Tatang Agar sa kakayahan niyo. Kaya ganon din po ako. Tulungan niyo naman po ako. Yung pamilya ko, ako lang ang nayanggaw sa amin. At ang mag-ina ko, kahit alang-alang sa kaligtasan nila ang isipin niyo. Hindi mo ko madadaan sa pagkonsensya ng ganyan. Kailan ba ang laban na makapaghanda ako? Lumiwanag ang mukha ng mga ito nang madinig ang sinabi ni Lolo Ernesto. Kapag kaligtasan ng tao ang pag-uusapan, hindi magdadalawang isip sa pagtulong. Pinagplanuhan nila ang lahat. Naghihintay na lamang ng tamang oras. Nagkasundo sa mga gagawin at kanya-kanya muna sa pag-uwi. Malalim na ang gabi. Ngunit hindi makatulog si Lolo Ernesto. Binabagabag sa ideya ng makakalaban. Malinaw ang pagkakasabi ni Tatang Agar na katulad niya ang kakayahan. Hindi maiwasang mapaisip kung sino sa milyong tao ng bansa ang may kagaya ng abilidad. Ugali din na matanda na hindi magpatalo, kaya naman binuksan ang nakatagong baul, hinalungkat ang mga gamit, binuklat ang mga libreta at muling inaral ang iba't ibang orasyon at dasal. Aktwal pang ginawa ang mga ritual para malaman kung gaano kalakas ang kargada. Sa kabilang banda, naalimpungatan si Paulo sa kakaibang ihip ng hangin. Mabigat sa pakiramdam, umabot pa sa punto na hindi na makahinga. Pagtingin sa kwarto ni Lolo Ernesto, napakamot na lamang sa ulo. Ay nako, si Lolo talaga. Mahusay na, nagsasanay pa. Nabulabog tuloy yung pagtulog ko. Matagal pa naman ako makatulog ulit. Ay nako, puyat na naman tayo. Naupo na lamang sa kusina. Pinagkaabalahan ang natirang pagkain. Sa kalagitnaan, nasipat ang nakasabit na lana sa dingding. Mabilis ang paggulo. Otomatikong bumunot ng patalim. Binulabog ang pagsasanay ni Lolo Ernesto. Naging alisto ang maglolo. Nakiramdam sa takbo ng paligid. Nang nasa malapitan na ang presensya, nagsambit ng orasyon ng matanda. Dahan-dahang lumabas para maghanap. Bumaba na rin si Paulo. Inilibot ang paningin. Hindi nagtagal ay natanaw rin ang nilalang. Sa kilos nito ay para sila talaga ang sadya. Mabilis tumakbo. Lilingon pagdating sa unahan. Tinitignan kung nakasunod ba sila o hindi. Nang mapansin ito ni Lolo Ernesto, pinabalik si Paulo. Tumalima naman ng walang tanong-tanong. Sinunda na matanda ang aswang. Dinala siya nito sa kagubatan. Habang tumatagal, kapansin-pansin ang kakaibang ihip ng hangin. Huminto ito pagdating sa unahan. Muling nag-usal ng orasyon. Nilapatan na rin ang itak at buntot pa ginahawak. Maya-maya pa, kaliwat kanan ang hagupit. Hindi mabilang na uwak ang umatake.
Sa kabutihang palad nagawa namang itumba isa-isa, ngunit hindi maiwasang mapuruhan. Nadaplisan sa mata, sugatan ng braso, naligo sa ipot ng mga ito. Habang nililinisan ang sarili, tumakas ang aswang. Hindi na rin naisip panghabulin sa kalagayan. Sumaklolo si Ariel nang matanaw siyang paika-ikang naglalakad. Inalalayan at ginamot ang sugat. Tama nga si Tatang Agar. Hindi pangkaraniwan ng kalaban. Yung kanina, naramdaman ko kung gaano siya kalakas. Bakit nyo naman po kasi sinundan? Hinayaan nyo na lang po sana. Hindi naman yun makakapang-biktima rito Maingat yon. Hindi siya aatake kapag maraming bahay-bahay sa paligid. Hanggang pagpaparamdam lang. Ang ipinagtataka ko, parang ako talaga ang nais makaharap. Wala ka bang impormasyon tungkol sa kanila? Kahit katiting lang. Sa pagkakaalam ko ho, Tatang, doon sa kabundukan pansamantalang nagtatago ang mga yon. Hindi naman sila magtatagal dahil tatrabahuhin ako sa lalong madaling panahon. Itinakas ko na rin ang mag-ina ko. Oh, bakit hindi ka na lang sumama? Magpakalayo-layo kayo rito. Yung hindi kayo mahahanap. Pero kahit saan man ako magpunta, Tatang, matutuntun pa rin nila ako. Mag-ina ko lang ang nagtago. Pero ako, haharapin ko sila sa tulong po ninyo ni Tatang Agar. Kung patuloy akong tatakbo, hindi matatapos ang sitwasyong to. Hanga rin ako sa'yo Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Paano mo itinago yung pagkatao mong aswang? Kahit ngayon nga hindi ko maramdaman na aswang ka. Meron ka bang ginagamit? Meron po. Ito, ang tinatawag nilang bertud ng aswang. May mataas na sabulag panlaban sa mga taong may karunungan. Pero hindi po nito matatakasan ng kapwa aswang. Hanggang sa dumating si Tatang Agar. May bitbit na impormasyon ang matandang elemento. Natunto na ang lungga ng kalaban. Kagaya ng sinabi ni Ariel, nagtatago ito sa kabundukan. Dagdag ni Tatang Agar, sinamantala ang pagkakataon na nandito sa lugar. Sinabayan ng pambibiktima. Iilan na sa magkakahoy at buntis na napapadaan ang nadali. Sa pagsapit ng napag-usapang araw, sabay-sabay pumunta sa kabundukan ngunit magkakaiba ang direksyon. Si Paulo naman ay naiwan sa paanan ng bundok. Sa gawin ni Lolo Ernesto, tanaw ang iilan sa tauhan. Hindi naman sila aabot ng 10. Agaw atensyon ang lalaking maputi ang buhok. Mas malaki ang hubog at mas matangkad kumpara sa mga kasamahan. Malakas ang presensya nito. Tahimik sa isang sulok, nagsasanay ng espiritual na lakas. Nakapwesto na rin sa magkabila ang direksyon sina Ariel at Tatang Agar. Bago makapagbigay ng hudyat, dumating ang mga tauhan. May bitbit na walang malay na lalaki. Pinuno, may nakuha kaming isa. Tapos na ang pagsasalin dito. Kaya dinala namin sa inyo. Suwestiyon ko lamang po, isama natin siya para maiwasang maulit ang nangyari kay Ariel. Kung hawak natin sa leeg una pa lang, hindi tayo susuwayin pagdating ng araw. Mahusay ang naisip mo. Sige, igulong muna yan. Magsikilos na rin ang iba. Hanapin ang Ariel na yon. At kung po pwede, patayin na lamang. Balita ko may anak yun Kunin niyo ang bata. Kung hindi natin makukuha ang ama, bumaling tayo sa anak. Tugon ng lalaking maputi ang buhok. Nang madinig ang usapan, itinaas ni Lolo Ernesto ang sabulag para manatiling hangin sa paningin ng mga ito.
Gayon din sina Tatang Agar at Ariel. Pinanood muna ang galaw ng mga kalaban bago tsumempo. Nang makaalis ang karamihan, humudyat ang matanda. Nagpalit anyo si Ariel. Nauna itong sumugod habang si Tatang Agar naman ginamit ang kapangyarihan para manipulahin ang mga kalaban. Naagaw ang atensyon ng pinuno. Natuwa nang makita si Ariel. Naupo sa tabi. Pinanood ang mga kalaban. Hindi maitatanggi ang lakas ng kabilang panig. Hindi umubra ang lakas ni Ariel, pati na ang engkantasyon ni Tatang Agar. Sumenyas, dihado na sila sa sitwasyong to. Subalit hindi umatras si Lolo Ernesto. Nagpakawala ng pangmalakas ang orasyon. Napailing sa kalagitnaan dahil malakas ang bakod ng kalaban. Bumabalik ang sariling salita. Unti-unting nararamdaman ang epekto. Itinigil bago mapuruhan ng sariling atake. Hindi masamang umatras, Ernesto. Babalik na lang tayo sa susunod na araw. Marami pang pagkakataon. Hindi na kaya pa ni Ariel. Nandito na tayo. Tapusin na lang natin. Wala nang uwian ito. Wika ni Lolo Ernesto. Binasag ang sariling sabulag. Nilantad ang sarili sa mga kalaban. Tinigilan si Ariel. Siya naman ang binalingan ng mga ito. Manong, naligaw ka po yata rito ah. Daroon po yung daan papunta sa bayan. Diretso lang po ng lakad. Huwag mo nang itaboy ito. Halika kaibigan. Inaasahan ko rin ang pagdating mo. Nagtatago ka lang pala sa tabi-tabi. Hindi ka na lang sana nagpakita kaagad. Halika, mag-usap tayo. Idok, gawan mo naman kami ng maiinom. Hindi na kailangan. Hindi ko galing makipag-inuman sa kampo ng kadiliman. Isa kang puting gabunan. Ngunit imbes na kabutihan, inugali mo ang ugali ng kabilang angkan. Kinilala ang lahi mo bilang manggagamot at mabubuti, ngunit parang nalito ang lumikas sa'yo. Imbes na itim, naging puti. Bagay ka kasi bilang itim na gabunan. Hindi ako tumatanggap ng pang-iinsulto, kaya mamili ka ng salita. Maayos kitang tinanggap sa baluarte ko, tapos babastusin mo ko. Kaunting paggalang naman eh. Huwag kang umasta na parang pagmamay-ari mo ang lugar. Baka nakakalimutan mo. Teritoryo ko ang inaapakan mo. Pwede kitang patayin ngayon din. Hindi ba dapat namin? Kasi meron kang mga kasama. Isang engkanto at iyang si Ariel. Huwag na kayong magtago, tanda. Halata ka na. Baling ni Manuel kay Tatang Agar. Binasag na rin ng engkanto ang sabulag at humarap sa kalaban. Gayon din si Ariel na nagbalik na sa anyong tao. Tumayo si Manuel. Pinakita na rin ang tunay na anyo. Masyadong malaki ang hubog. Mabangis. Nanlilisik sa mga matang nanlalamon. Naglabasan ang matutulis na mga pangil. Naghahabaan ang mga kuko. Bago makapagsalita, kunot noong luminga si Lolo Ernesto nang maglaho ito. Pagkalingon, bumulwak ang dugo ni Ariel nang hihinang humandusay. Pagkabalik ng tingin sa harapan, nakangiti ng nakakaloko ang aswang. Sumugod si Lolo Ernesto habang kinakalaban ang gabunan. Itinakas ni Tatang Agar si Ariel. Sa puntong ito, nahirapan si Lolo Ernesto. Tinatamaan ang bawat atake ng nilalang. Gayunpaman, patuloy sa pakikipagbuno. Ibinida ang buntot pagi at itak. Ngunit isang tagha ay tumilapon ang patalim. Sugatan ng kamay.
Siya ang tinamaan ng sariling pag-atake. Maya-maya pa'y sa kalasakal, ilang ulit binalibag sa lupa. Ginawa lamang itong laruan. Hinahagis-hagis, pinagsusuntok, ninanakawan ng lakas. Hindi nagtagal ay habol hiningang humandusay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng magandang laban. Matagal na rin nung huli akong napalaban. Antingero ang kabakbakan ko, pero walang binatbatang malalakas na tangan. Nadurog ang medalyon at ang katawan ng antingero. Nais ko sanang gawin sa'yo kaso ordinaryong tao ka lang para sa akin. Ni wala kang tangan. Ang meron ka orasyon, dasal, itak, buntot page at purong kayabangan. Masyado ka pang bilib sa sarili mo. Ang lakas makasugod, hindi naman pala ako kaya. Balita ko, may nag-iisa kang apo. Ganito na lang, palalampasin ko ang ginawa mong ito. Alang-alang sa apo mo. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya. Lolo ko na lang yung kasama ko noon tapos bigla pang nawala. Hindi biro yung kalungkutan ng mawalan kaya hindi ko gagawin sa apo mo yun. Ang isipin mo, ayaw kong maranasan niya ang lungkot na bumalot sa akin noon. Nakakamatay ang pakiramdam na yun. Pasalamat ka pareho kami ng sitwasyon. Kung hindi, baka pinagluluksaan ka na ngayon. Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Hindi dahil wala akong medalyon. Kagaya ng antingerong huli mong nakalaban. Sasabihin mong mahina ako. Hindi mo ko kilala. Kaya huwag kang magsalita ng tapos. Mula sa kalayuan, madidinig ang ingay ng mga uwak. Direktang sumugod sa aswang. Hindi nakapalag dahil bawat tuka at ipot na mga ito nag-iiwan ng lason. Nang tapos na sa pagsugod ang mga ibon, tumayo si Lolo Ernesto. Pinulupot ang buntot pagi sa leeg ng halimaw. Habang ginagawa yon, ginilit ang leeg at pinugutan. Sabay bumagsak ngunit sa pagkakataong ito, dinaig ang kalaban. Ang mga tauhan ni Manuel na naghihintay lamang sana ng hudyat, binalot ng takot, kanya-kanya sa pagtakas. Binitbit ang ulo ng kalaban pababa ng bundok. Nakahinga si Paulo ng maluwag nang matanaw ang lolo. Lalapit na sana, ngunit natigilan nang makita ang pugot na ulo. Umiwas siya nang ihagis ito. Sa utos na matanda, binalot ang ulo at sinilid sa selyadong kaban. Pagkarating sa tahanan, kasalukuyang ginagamot ni Tatang Agar si Ariel. Malala ang pinsala, nag-aagaw buhay. Binuhos na matanda ang buong lakas at karunungan sa paglunas. Nakakapanabik ang resulta dahil ilang oras ang lumipas. Wala pang malay. Hindi tinanggal ni Tatang Agar ang palad sa noo. Kapansin-pansin na rin ang panghihina na matanda. Lolo, tumawag na po tayo ng manggagamot. Yung talagang makakapaglunas sa buhay si Ariel? Buhay na buhay! Buhay nga! Isinisigaw pa eh! Nakahinga ang lahat nang magmulat si Ariel. Naisalba ang buhay na siya namang panghihina ni Tatang Agar. Nagmamadali na rin ito sa pagbalik sa kabilang mundo para magpagaling. Ilang araw ang lumipas. Tuluyan ang gumaling ang mga sugat ni Ariel. Walang hanggan ang pagpapasalamat nito. Nangakong tatanawing utang na loob ang pagtulong. Hinatid nila ito sa probinsya kung nasaan nagtatago ang mag-ina. Lolo, hindi po ba delikado sa mag-ina yung pagbabalik niya? Isa na po siyang aswang tapos tao yung asawa at anak niya. Baka po mahawaan. Malala pa kung yayang gawin din.
Problema nilang pamilya yun, apo. Labas na tayo sa ganyang usapin. Halika na, magmadali tayo sa pagpunta sa terminal. Baka hindi natin maabutan ang huling biyahe. Habang nasa bus, hindi maiwasang matuwa ni Paulo. Sa kabila ng kaganapan, nagawa pa ring makaraos. At sino bang mag-aakala na ang isang manghihilot ay kayang makipagsabayan sa mga engkanto at aswang? Kahit ang binata ay nagulat, saka lamang nalaman ng nasa kalagitnaan na ng sitwasyon. Matagal na silang nagsasama sa isang bubong, ngunit sa loob ng panahong yun, hindi pa lubusang kilala si Lolo Ernesto. Kung kakayahan, sa lihim na karunungan ang pag-uusapan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.